Ito ang UNTV News Worldwide. Good morning. It's a tremendous Tuesday. Time check po tayo. It's 4:31 a.m. Good morning, Kuya. Magandang umaga mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Ngayon ay araw ng Martes, September 5th, 2023. Mula sa San Diego, California, USA, ako si Beverly Saison. Maghatid sa inyo ng umatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo, UNTV News Worldwide. Sa ating global headlines. Krisis sa Myanmar at South China Sea issue, kinakaharap ng ASEAN Summit 2023. Refugees sa Canada patuloy na pumapasok sa borders bagaman sarado na ang mga ito. May sakit na Australian expeditioner inilikas mula sa Antarctica. UAE astronaut nakabalik na sa mundo matapos ang 6 na buwang space mission nito sa International Space Station. High tourist season pinaghahandaan ng Thailand. Food truck festival sa Vancouver, Canada, tampok ang mga pagkaing Pinoy. Una sa ating mga umatikabong balita. Naharap sa matitinding hamon ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN gaya ng krisis sa Myanmar at nagpapatuloy na issue sa South China Sea. Sa gitna ito ng isinasagawang ASEAN Summit 2023 sa Indonesia. Ito ang umatikabong balita ni Val Onya. Ngayong araw ng Martes, September 5, ang formal na pagbubukas ng Association of Southeast Asian o ASEAN Summit sa Jakarta, Indonesia. Nahaharap sa sari-saring hamon ang rehiyon sa gitna ng pagtitipon-tipon ng mga lider mula sa 10 bansa at dialogue partners. Gaya ng nagpapatuloy na krisis sa Myanmar, gayon din ang isyu sa pinagtatalo ng teritoryo sa South China Sea. Ilan sa mga kilalang personalidad na dadalo sa ASEAN Summit, sina United States Vice President Kamala Harris, Chinese Premier Li Qiang at iba pang prominenteng politiko. Kinikilala naman ni Indonesian Foreign Minister Retno Marsudi ang maraming suliranin sa Southeast Asia. Subalit, pagkakataon aniya ito upang ipakita sa mga mamamayan na mahalaga ang ASEAN. Marami naman ang umaasa na sa pangunguna ng Indonesia sa ASEAN 2023 matutugunan ang mga differences. Val Onya, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Prioridad ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau na talakhayin ang climate change sa kanyang pagbisita sa G20 Summit sa Jakarta, Indonesia. Samantala, ilulunsad naman ang ASEAN-Canada Strategic Partnership sa Miyerkules. Mula sa New Brunswick, may umatikabong balita si Charles Corpus. Live! Magandang araw, Charles. Ano ba yung tatalakayin ni Prime Minister Trudeau sa ASEAN Summit? Yes, Beverly. Bukod sa climate change, nais ng punong ehekutibo na kausapin ang host na ASEAN Summit na si Indonesian President Joko Widodo tungkol sa food security at advancing economic ties kabilang ang energy production at trade. Nais din ng Canada ang mabilis sa paglago na rehiyon sa gitna ng global green energy transition kung saan ito higit na makakatulong at mapalawak ang kalakalan palayo sa China. Nasa gitna na rin ang bansang Canada para sa pakikipag-ayos sa malawak na trade agreement sa Indonesia at napasimulang trade talk sa India. Payo naman ng CEO ng Business Council ng Canada na si Goldie Hyde na iprioridad ang trade at economics at ang maunawaan ang kultura ng isa't isa. Ikinagalak din ni Hyde na green economy ang top agenda ng Prime Minister sa kanyang mga pagbisita dahil aniya na kung nais talagang manguna nito ang mundo sa climate change, kailangan magkaroon ng economic growth strategy. Nakikita kasi ng Ottawa, capital ng Canada, ang sarili na leader na rehiyon
para sa transition ng green energy. Ayon sa government official, ito rin ang nais ng mga ASEAN countries na magkaroon ng malinis na mga produkto para sa mga future investment. Samantala, ilulunsad naman sa unang pagkakataon ng ASEAN-Canada Strategic Partnership sa Miyerkules, September 6. Ayon kay Wayne Farmer, President ng Canada-ASEAN Business Council, mas malalim na ang koneksyon ng ASEAN at ng Canada. Nagkakaroon na ng mas maraming kalakalan at mas nagiging engaged sa isa't isa. Aniya, ito ay isang maliit na hakbang patungo sa tamang direksyon upang mapalakas pa ang kaugnayan ng ASEAN countries sa Canada. Back to you, Beverly. Yes, Charles. Pagkatapos ng Indonesia, may iba ba bang pupuntahan si Prime Minister Trudeau? Yes, Beverly, matapos sa Indonesia, pupunta naman si Prime Minister Trudeau sa Singapore at pagkatapos ay dadako naman sa India para dumalo sa G20 Summit. Back to you, Beverly. Alright, salamat Charles Corpus mula sa New Brunswick kung saan approximately 1/3 ng elektrisidad dito ay galing sa renewable source. Patuloy pa rin ang pagdagsa ng refugee sa Canada. Ito ay sa kabila ng pagsasara ng land borders ng bansa para sa mga asylum seekers. Ito ang umatikabong balita ni Sheila Reyes. March 2023 na magkasundo ang US at Canada na isara ang borders patungong Canada para sa mga asylum seekers. Sa umpisa, naging epektibo ang ginawang hakbang na ito at nabawasan ang bilang ng mga nahuhuling tumatawid ng US-Canada border. Subalit 5 buwan simula nito, unti-unti na namang tumataas ang bilang ng mga asylum seekers sa Canada. Marami sa mga ito ang lumilipad patungong Canada at ang iba pumapasok ng palihim sa border at magtatago ng 2 linggo. Pagkatapos nito ay maaari na sila makapag-apply bilang refugee sa bansa. Noong 2022, mahigit 39,000 na asylum seekers ang iligal na tumawid sa unofficial crossings. Karamihan dito ay ang 100 sa Roxham Road sa New York patungong Quebec. Para naman kay Shauna Labman, isang associate professor at acting director ng Human Rights Program sa University of Winnipeg, ang pagsasara ng border ay hindi nakakaresolba sa pangangailangan sa seguridad. Bagkus, itinataas lamang nito ang desperasyon. Marami ang nagnanais na manirahan sa Canada, lalo na ang mga asylum seeker, dahil anila sa reputasyon ng bansa sa pagprotekta sa karapatang pangtao at sa pagkupkop sa mga nangangailangan. Sheila Reyes, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Punta naman tayo ng Australia. Matagumpay na nailikas mula sa Casey Research Center sa Antarctica ang isang Australian expeditioner na may medical condition. Ipinadala ng Australian Antarctic Division ang barkong RSV Nuyina, isang Antarctic icebreaker upang isagawa ang evacuation ng pasyente. Ito ang umatikabong balita ni Danny Delieva. Naglayag ang Research and Supply Vehicle o RSV Nuyina ng mahigit 3,000 kilometro mula sa Tasmania, Australia upang ilikas ang isang Australian scientist o expeditioner mula sa Casey Research Station ng Australia sa Antarctica. Ilang linggo rin ang naging paghahanda para sa maselang paglalayag ng RSV Nuyina. Kasama nito ang 2 helicopters at mga medical practitioner. Matapos maglayag, humimpil ang icebreaker sa Peterson Bank noong linggo, September 3, 2023. Lumipad naman ng halos 1 oras ang mga helicopter patungo sa istasyon upang ilikas ang pasyente pabalik sa Nuyina. Ayon kay Rob Clifton, Acting General Manager of Operations and Logistics ng Australian Antarctic Division, 3 doktor, kabilang ang isang espesyalista mula sa Royal Hobart Hospital at isang nurse ang mag-aalaga sa may sakit sa medical facilities ng barko. Inaasahang makababalik sa Hobart, Tasmania ang RSV Nuyina sa susunod na linggo. Ang Casey Station ang pinakamalapit na research station sa bansa. Bukod dito, matatagpuan din sa Antarctica ang Mawson, Davies at Macquarie Island Permanent Research Stations ng Australia.
Hindi ipinaalam ng Australian Antarctic Program kung ano ang medical condition ng siyentipiko. Subalit inihayag na patuloy ang pakikipag-ugnayan ng ahensya sa pamilya nito. Hindi naman apektado ang ilan pang expeditioner sa research station. Karaniwang hindi bababa sa 150 expeditioners ang nagtutungo sa research station kapag summer season. Subalit mula 16 hanggang 20 scientists ang nananatili doon tuwing winter season. Danny De Lieva, UNTV News and Rescue, Australia. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsagawa ng magkasamang paglalayag ang navies ng Pilipinas at Estados Unidos sa Palawan. Layo nitong paigtingin ang interoperability sa pagitan ng dalawang navies. Mula sa Los Angeles, California, USA, may umatikabong balita si Klein Sinka. Live! Magandang araw, Klein. Ano pa ang detalye sa isinagawang pagsasanay ng US at Philippine navies? Magandang araw din, Bebs. Isang joint sail ang isinagawa ng naval vessels ng Pilipinas at Estados Unidos sa ilang bahagi ng South China Sea, partikular na sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas o sa Palawan. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagsagawa ng ganitong bilateral sail ang dalawang bansa sa silangan ng Palawan Island batay sa Western Command ng Armed Forces of the Philippines. Layo ng Division Tactics Rehearsal na paigtingin ang interoperability sa pagitan ng dalawang navies. Subalit sa gitna ito ng mataas na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Samantala, kabilang naman sa pagsasanay na ng Guided Missile Frigate BRP Jose Rizal ng Philippine Navy, samantalang ang Arleigh Burke-class Guided Missile Destroyer USS Ralph Johnson naman sa US Navy. Ginagawa ang pagsasanay sa ilalim ng Mutual Defense Board Security Engagement Board Framework. Noong Hulyo na mag-commit ang Manila at Washington sa naipaigtingin ang Maritime Policy at Operation Cooperation. At sa Philippines-United States Maritime Dialogue, nag-commit ang dalawang nasyon na marantilihin ang rules-based international order sa West Philippine Sea. Balik sa iyo, Bebs. Yes, Klein, may reaksyon naman ba ang China sa joint sail ng US at Pilipinas? Inaabangan pa natin sa ngayon ang official na pahayag ng China patungkol dito sa joint sail ng Pilipinas at Amerika. Ngunit matatandaan natin sa mga nakalipas na joint military exercises nila ng dalawang bansa, maging na tinatawag na Freedom of Navigation na Amerika sa South China Sea, mariin lagi ang pagkondena ng China sa mga ganitong hakbang. Ayon sa China, ay maaari itong lalo pa magpataas ng tensyon sa regional peace sa South China Sea. Bells. Yes, Klein, alam mo, napansin ko dito sa temperature natin ngayon, biglang bumaba, at salamat sa Diyos, may relief tayo. Ano na ba ang temperature dyan? Sa ngayon, papansin-pansin na umiinit at ngayon ay 32 degrees Celsius actually dito sa Los Angeles ang oras na ito. At inaasahan na tumaas pa ito ng mga ilang degrees pa. Ganun ba? Sa amin lang pala maganda ang temperature. O sige, ingat-ingat ka dyan. Klein Sinka mula sa Los Angeles, California, USA. Matagumpay na natapos ni UAE astronaut Sultan Al Nayedi ang 6 na buwang space mission nito sa International Space Station. Kahapon ligtas na itong nakauwi kasama ang 3 pang astronauts, lula ng SpaceX Dragon capsule. Ito ang umatikabong balita ni Bradley Robuza. Ligtas na nakabalik sa mundo si UAE astronaut Sultan Al Nayedi noong Linggo, September 3. Nag-splashdown sa Atlantic Ocean malapit sa dalampasigan ng Jacksonville, Florida, alas 12 ng madaling araw sa US state ang SpaceX Dragon capsule na siyang sinakyan ni na UAE astronaut Nayedi. National Aeronautics Space Administration o NASA astronauts Stephen Bowen at Woody Hoburg at Russian cosmonaut Andriy Fedyaev. Ito ang pinakamatagal na naging space mission ng Arabs sa International Space Station o ISS na tumagal ng 6 na buwan upang magsagawa ng pioneering science experiments na makatutulong sa mga tao at sa larangan ng siyensya.
Si Dr. Sultan Al-Niyadi rin ang kauna-unahang Arab astronaut na nakakumpleto ng spacewalk mission sa labas ng ISS na bahagi ng 69th mission noong Abril na tumagal ng 7 oras. Bahagi ng misyong ito ang maintenance at preparatory series installation ng solar panels sa ISS. Sa 4,000 oras na itinagal ng Emirati astronaut sa kalawakan, nakapagsagawa ito ng 200 scientific experiments at contribution sa plant genetics, human life sciences, exploration technology, fluid dynamics, material science, protein crystallization growth, at advanced exploration technologies. Matatandaang March 2 nitong taon nang lumipad patungong kalawakan ang Falcon 9 rocket, lulan ang mga astronauts patungong ISS. Sa kasalukuyan, mayroon ng 4 na miyembro ang UAE Space Corps, kabilang sina Nora Matrushi, Mohamed Al-Mula at Haza Al-Mansuri, ang unang Emirati na nakarating sa kalawakan. Plano ng UAE Space Center officials na magpadala ng Emirati astronauts kada 2 o 3 taon sa space upang maipagpatuloy ang nasimulang space missions. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue, United Arab Emirates. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inilagay sa sleep mode ng Indian Space Research Organization o ISRO ang moon lander at rover ng India. Kailangan ng sunlight ng lander at rover upang ma-charge ang batteries nito at makapag-function. Ito ang umatikabong balita ni Ray John Bolivar. Naka-sleep mode muna ang lunar lander at rover ng India ayon sa Space Research Agency ng bansa. Inilagay sa ganitong setting ang moon rover at lander habang depleted ang solar power at drain na ang battery. Inaasahan ang pagpapalit ng mode nito sa September 22 kapag magsisimula na ang susunod na lunar day. Kailangan ng sunlight ng lander at rover upang makapag-charge at makapag-function. Noong August 23 na makapaglapag sa South Pole ng buwan ang Vikram lander na may dalang rover na kung tawagin ay Pragyan. Dahil dito, ang India ang kauna-unahang bansa na makapagsasagawa ng landing malapit sa lunar South Pole. Kabilang na ito sa elite club ng mga bansang makapag-achieve ng soft landing sa buwan. Kasama ang Estados Unidos, dating Soviet Union at China. Simula nang makapag-landing, nagbibigay ng regular updates ang Indian Space Agency sa galaw at findings ng lander at rover. Nagbabahagi rin ang ahensya ng mga larawang nakuha sa buwan. Iniulat naman ng ISRO araw ng Lunes, September 4 na nagkaroon muli ng soft landing sa buwan ang Vikram. Rajan Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinaghahandaan na ng Thailand ang high tourist season sa bansa. Sa gitna ito ng inaasahang pagtaas sa bilang ng mga bisita gaya sa Chiang Mai Province. Ito ang umatikabong balita ni Rowena Diaz. Isa sa mga dinadagsa ng mga turista sa Thailand ang probinsya ng Chiang Mai. Kaya naman, lubos ang paghahanda ng probinsya upang matiyak ang seguridad at kaligtasan ng publiko. Nakiusap din ang lokal ng pamahalaan sa mga residente na tumulong sa pag-welcome at suportahan ang mga bisita kapag nakakasalunga ang mga ito ng problema. Layon din nitong magkaroon ng tiwala ang mga foreigner at mapasigla ang ekonomiya sa probinsya. Ayon sa Chiang Mai Provincial Office, nagtatangka na ang mga scammer na pagsamantalahan ng 10,000 baht digital cash handout ng pamahalaan. Pakiusap ng ahensya sa publiko, kumuha lamang ng impormasyon sa mga ahensya ng pamahalaan. Iwasan ding mag-click sa mga link na natatanggap sa mga short message service o online platforms. Samantala, umaasa naman si Chiang Mai Governor Worawit Chaisawat na tataas ang bilang ng mga turista ngayong high season, partikular na ang mga galing sa bansang India at China na may direct flight sa probinsya.
Rowena Diaz, UNTV News and Rescue Thailand. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Good vibes naman tayo. Isang food truck festival ang ginanap sa Vancouver, Canada. Feature dito ang ilang mga pagkaing Pinoy. Ito ang umaatikabong balita ni Lerma Macaburas. Muling nagsagawa ng isang community event ang Philippine Consulate General dito sa Vancouver, Canada na ginawa mula August 30 hanggang September 1 na pinamagatang Manila Comes to Town. Nakaparada ang mga makukulay na food truck at ang iba ipinaris pa sa jeep sa Pilipinas. Matatagpuan ang mga ito sa gilid ng kalsada sa harap ng Vancouver Convention Center at seaport kung saan dumadaong ang mga barkong galing sa cruise. Kaya naman pinipilahan hindi lamang ng ating mga kababayan, kundi pati na rin ng mga banyagang nais makatikim ng Filipino food. Ilang vendors ang lumak sa event na ito ng Consulate General sa Vancouver, tampok ang isang sikat na chicken restaurant na may various Filipino dishes, potato fry store at isang siopaw vendor. At syempre, hindi pa huli ang Pinoy pagdating sa kantahan. Ayon kay Philippine Consul General Honorable Arlene T. Magno, layo ng proyektong ito na maipakilala at maipromote ang mga pagkain Pinoy dito sa Canada. Manila Comes to Town is actually a Filipino food truck festival which we began in 2019. So medyong pang-apat na taon na namin ito, no? The reason kung bakit natin ito ginagawa is because we want to introduce our Filipino food trucks, our Filipino cuisine to the people who go to the offices in this area, to the people who come down from the cruise ships, tapos yung mga taong nag-a-attend ng mga conventions, ng mga meetings, kasi very central ang Canada Place. So it's basically to introduce our cuisine to Vancouverites and tourists alike, as well as to help our Filipino-Canadian businesses. Matatagpuan ang susunod na event ng Manila Comes to Town sa Montreal, Canada sa darating na September 16. Lerma Macaburas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakakatawa naman yun at nakakagutom, ano? Pero ito na, mga kababayan, ang hindi natin makalilimutan, ang pwede bang bumati. Narito ang pagbati mula sa ating kababayan. Hello po, ako po si Pedersen at si Vicky. Binabati po namin ang ating mga kamag-anak, kaibigan po sa Pilipinas. Nandito po kami sa Grand Prairie, Canada. Medyo matagal na rin po kami hindi nakakauwi, so namimiss na po namin sila, kayo, mga kamag-anak po namin. Sana po ay lagi po kayong nasa mabuting kalagayan. Kami po ay nandito naman po ay okay naman po. Salamat po. Ayan, happy viewing naman kay Sis Yang, Sis Marie, kay Mami Let Malyari, ganon din kay Arnel and Charlotte Ramos na Marikina City, sa mga taga-Kalye Guapo ng San Diego lokal, at syempre, shoutout din sa MCGI Youth ng San Diego, sina Brad Irvin, Brad Marvin, Brad Romel, Brad Lito, Brad Tracy, Brother AA, Sis Tiena, Sis Andrea, Sis Isabel, Sis Chloe, Sis Maricel, and Sis Maribel. Ayan. At nandiyan na yata ang ating amigo Sherwin para ako ay samahan ngayong hapong ito or umaga dyan sa inyo dyan sa Pilipinas. Amigo Sherwin, ready ka na ba? Hindi hindi pa pala ready ang ating amigo Sherwin. At ganoon din, shoutout din sa mga kapatid sa lokal ng San Diego, sa MCGI production members na sina Brad Marvin, sila si Shena, sa mga iba pang kasama. Ayan. At ganoon din at ganun din ang ating mga kasama na sina Sis Andrea, Sis Isabel, Sis Jenny, Brother Jonathan,
sila Brother Ricky, ayan, tsaka si Brother Rino. Yan, mga kasama. Sige po mga kasambahay, kung meron kayong hindi napanood na balita o nais yung muling tunghayan, ang UNTV News Worldwide, maaari nyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At narito ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of Proverbs chapter 6 verse 34. For jealousy is the rage of a man. Therefore, he will not spare in the day of vengeance. At yan po ang mga umatikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Martes, September 5, 2023. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radio La Verdad 1350, mula rito sa America's Finest City, walang iba kundi San Diego, California, USA, ako si Beverly Saison. Dito sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos.